Lahat tayo ay may konsensya, isang panloob na tinig na nagsasabi sa atin kung tama o mali ang ating mga ginagawa. Ngunit, paano kung ang tinig na ito ay nagdudulot ng pag-aalinlangan, pagkabalisa at paghihirap? Sa kwentong ito, susubaybayan natin ang isang tao na hinaharap ang kanyang konsensya, ang kanyang mga pagpipilian at ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Tama ba ito? Tama ba ang ginagawa ko? Si Rona ay isang matapat at masipag na empleyado, ngunit isang araw nakita niya ang kanyang kasamahan na nagnanakaw ng pera mula sa kumpanya. Nag-aalangan siya kung sasabihin ba niya ang katotohanan o mananahimik na lamang. Ang kanyang konsensya ay nagsasabi sa kanya na mali ang ginawa ng kanyang kasamahan, ngunit natatakot din siya sa maaaring mangyari kung magsasalita siya. Alam mo naman na delikado ang magsalita kapag wala na. Pero hindi ba dapat sabihin mo ang katotohanan? Bahala ka na gawa mag-desisyon. Ang payo ng kanyang kaibigan ay nagdudulot ng karagdagang pag-aalinlangan kay Rona, ngunit ang kanyang konsensya ay patuloy na nagsasabi sa kanya na dapat niyang gawin ang tama. Kailangan mo gawin ang tama. Sa wakas, nagpasya si Rona na magsalita. Sinabi niya sa kanyang supervisor ang nakita niya. Salamat sa pagsasabi sa akin, Rona. Imbestigahan namin agad ito. Ang kanyang supervisor ay nagpasalamat kay Rona at nangako na iimbestigahan ang kaso. Ngunit, nag-aalala si Rona sa maaaring mangyari sa kanyang kasamahan. Pinagpulong-pulong ko ay lahat dito dahil may malaking problema sa aming kumpanya. Dahil nanakawan tayo. Rona, ituro sa akin yung sino yung nakita mo nagnakaw. Anong sinasabi mo? Hindi ako yun! Huwag ka nang magsinungaling. Ikaw ang nakita ko. Pasensya na, boss. Buti maamin ka. Saan mo ginastos yung pera? Para sa pamilya ko. Ang kasamahan ni Rona ay nag-amin ng kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Ang hirap palang magkaroon ng konsensya. Ang kwento ni Rona ay nagpapakita sa atin kung gaano kahalaga ang ating konsensya. Ito ang ating panloob na gabay sa paggawa ng tama. Kahit na mahirap, dapat natin sundin ang ating konsensya. Ang konsensya ay isang regalo. Ito ang nagpapaalala sa atin na tayo ay mga tao na may kakayahang mag-isip, mag-analisa at magdesisyon. Sa pamamagitan ng ating konsensya, maaari tayong maging mas mabuting tao, mas mabuting mamamayan at mas mabuting tao sa ating kapwa.